Akala ng isang babae, simpleng eksperimento lang ang paglagay ng ipis sa bote na may gagamba. Pero nang mawala ang ipis at lumaki ng doble ang gagamba sa loob ng isang gabi, nagsimula na ang isang bangungot na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Isang nilalang na kayang manggaya ng tunog at uhaw sa laman ng tao. Kung mahina ang sikmura mo, maghanda ka na. At kung mahilig ka sa mga nakakakilabot na kwento tulad nito, huwag mong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang JJ Tagalog Movie Recap. At i-on ang notification bell, para di mo mamiss ang mga susunod na nakakakilabot na kwento. Ipinasok ng babae ang ipis sa bote na may gagamba. Pero sa sandaling siya ay lumingon, may nangyaring kakaiba, wala na ang ipis at ang gagamba. Itinaas ni Charlotte ang bote na puno ng pagtataka, at natuklasan niyang nakagawa na ng sapot ang gagamba sa takip. Tila lumaki rin ito ng doble ang laki. Hindi ito ayon sa teorya ng ebolusyon ni Darwin, dahil karaniwang inaabot ng maraming taon bago maging ganap ang isang gagamba, at kahit na pinakamabilis, ilang linggo pa rin ang kailangan. Agad siyang natuwa, kaya kumuha ulit siya ng isang ipis. At para hindi makatakas ang gagamba, naglagay siya ng papel sa bunganga ng bote. Pero pagkalagay ng ipis, agad itong nilapitan ng gagamba. Sobrang bilis, kaya nakakamangha. Mas kahanga-hanga pa, nang gayahin ng gagamba ang tunog ng pusa mula sa cellphone. Talagang nakakamangha, kaya sinubukan pa niyang patugtugin ang huni ng ibon, at ginaya rin ito ng gagamba ng walang pagkakaiba. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya namalayan ang panganib na nagbabanta mula sa gagamba. Pagkaalis niya, sinimulan ng gagamba ang galaw nito. Bumaba ito mula sa takip at naglagay ng sapot sa loob ng bote. Ang ama na bumisita para batiin ang anak ng good night ay napansin ang bote. Nakita niya ang bagong alaga ng anak. Kahit medyo naiirita, hindi na niya ito pinagalitan. Dahil mas mabuti pa ito kaysa sa ipis. Mas kaya niyang tanggapin ang gagamba. Ngunit habang tulog ang bata, binuksan ng gagamba ang takip at nakatakas. Buti na lang, hindi nito sinaktan si Charlotte, bagkus pumasok ito sa lagusan ng hangin. Naglakad-lakad ang gagamba sa loob ng tubo, at umakyat papunta sa itaas. Isang loro ang masayang kumakanta at sumasayaw ng rap. Sa kasamaang palad, siya ang unang biktima ng gagamba. Hindi pa nakaka-react ang loro, agad na siyang pinatay ng gagamba. Kinabukasan, abala si Nathan at ang kanyang asawa sa bahay. Biglang may narinig na malakas na sigaw. Agad umakyat ang lahat sa itaas, at nakita ang malupit na pinaslang na loro. Naiwan na lang ang walang laman na katawan. Lahat ng laman sa loob ay naubos. Nakita ito ng matandang kapitbahay na babae. Akala niya may peste sa gusali. Kaya agad siyang tumawag ng exterminator na si Itim. Ngunit matapos niyang halughugin ang bahay, wala siyang nakitang insekto. Habang paalis na siya, napansin niya ang bakas ng dugo sa vent. Dahil sa kanyang karanasan, inakala niyang galing dito ang pumatay sa loro. Binuksan niya ang lagusan para silipin. Naisip niyang baka nakapasok na ito sa ibang bahay sa gusali, para tuloy ang pag-ubos ng peste. Minungkahi niya na fumigan ang buong gusali. Lahat ay pumayag sa mungkahi ni Itim. Pero hindi ito alam ni Charlotte. Tulad ng dati, hamuli siya ng ilang ipis para ipack-in sa gagamba. Ngunit biglang, nalaglag mula sa damit niya ang isang mothball, at nang gamulong ito sa tabi ng bote, may nangyaring kakaiba. Biglang naging balisa ang gagamba sa loob ng bote. Agad kinuha ni Charlotte ang mothball, at sa kanyang pagtataka, kumalma ang gagamba. Nagtaka siya sa hawak niyang mothball, at sinusubukang ilapit ang kamay niya. Laking gulat niya nang matagpuan ang malagkit na sapot sa bote. Ang biglaang tuklas na ito ay lalo niyang ikina-interest, ngunit hindi na niya ito agad nausisa. Napansin niya ang mas mahiwagang eksena, ang gagambang kahapon ay maliit pa lamang, ngunit ngayon ay lumaki ng higit sa 2 beses. Habang nagugulat siya, dumating si Itim, ang exterminator, sa kanyang silid. Nais ni Itim na mag-spray sa lagusan, pero nag-alala si Charlotte na baka masaktan ang gagamba, kaya tumanggi siyang payagan si Itim. Nang malaman niyang alaga ng babae ang gagamba, sinubukan niya siyang kumbonsihin na itapon ito, at binanggit pa ang halimbawa ni Peter Parker na nakagat ng gagamba. Sinabi niyang napakadelikado ng hayop na ito, ngunit ayaw talagang makinig si Charlotte. Ang pagkahumaling niya sa gagamba ay wala ng hangganan.
Walang magawa si Itim kundi umalis sa gusali, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang bangungot. Muling nakatakas ang gagamba, at ngayon ang target nito ay hindi na alagang hayop, kundi tao, sa bahay ng isang balo. Nakatutok ang aso sa pinapanood sa TV, nang biglang tumindig ang kanyang balahibo, at nagsimulang tumahol sa vent. Ginaisang ng tahol ang natutulog na babae. Sa galit, pinalabas niya ang aso sa pinto habang hawak ang larawan ng kanyang mahal. Biglang tumalon mula sa frame ang gagamba. Nagulat siya sa biglang dilim na dumaan. Tumayo siya agad at tumingin sa salamin, at nakita ang kagat sa kanyang mukha. Sinubukan niyang gamutin ang sugat, ngunit bigla siyang nahilo. Bumagsak siya sa sahig at hindi na makagalaw. Sa kanyang pagkaulirat, ramdam niyang may gumagapang sa kanyang mukha, at pumasok sa kanyang bibig. Sinimulang kainin ang kanyang mga laman loob. Napansin ni Charlotte ang pagbabago ng gagamba, pero hindi siya eksperto, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Upang malaman kung anong uri ng gagamba ito, lumapit ang dalaga sa kapitbahay na si Park Bak-chang, na kilala ng lahat bilang Matandang Park. Isang biologo si Matandang Park, na may malalim na kaalaman sa mga insekto. Nang marinig niyang nakahuli si Charlotte ng bagong gagamba, agad siyang nagtungo sa bahay ng dalaga. Masayang ipinakita ni Charlotte ang kanyang bagong tuklas. Pinagmasdan niya ang gagamba. Hindi inaasahan, ginaya ito ng gagamba ng eksakto. Namangha si Matandang Park sa nakita, halos hindi siya makapaniwala, dahil ang gagamba ay walang tinig, kaya imposibleng makagawa ito ng tunog. Napagtanto niyang kakaiba ang gagambang ito, kaya iminungkahi niyang iuwi ito para pag-aralan, at nangakong bibigyan ito ng mas maayos na lalagyan. Agad namang pumayag si Charlotte. Pagkaalis ni Matandang Park, nag-away sina Ethan at ang kanyang asawa sa maliliit na bagay. Habang nagbabangayan sila, may kakaibang ingay mula sa ventilasyon. Binuksan ito ni Ethan, at nakita ang aso ng kapitbahay na balo na nasa loob ng bahay nila. Inisip niyang naglaro lang ang aso at pumasok sa lagusan ng hindi napapansin, kaya dinala niya ito pabalik sa balo. Ngunit kahit gaano katagal kumatok, walang tugon mula sa loob. Napilitan siyang gamitin ang master key. Ngunit sa pagpasok niya, namutla siya sa takot, natagpuan ang balo na matagal nang patay. Agad ipinatawag ang pulis, at dumating sila kaagad. Batay sa sugat sa noo ng babae, pinaniwala ang isang kaso ito ng pagnanakaw na nauwi sa patayan. Pinatay siya habang lumalaban sa magnanakaw. Ngunit ang nakapagtataka, lahat ay nasa gusali kagabi, ngunit walang sino man ang nakarinig ng ingay. Nakareceive siya ng tawag mula kay Matandang Park. Sinabi ni Matandang Park kay Ethan na marami siyang sinaliksik na impormasyon, at natuklasang ang gagamba ni Charlotte ay isang bagong uri. Hindi lang ito mapanganib, kundi may dala ring matinding lason. Naniniwala siyang sobrang delikado ang gagamba. Nang marinig ito ni Ethan, hindi na siya mapalagay. Malinaw niyang naaalala na kahapon ay kasing laki lang ng munggo ang gagamba, pero paano ito naging singlaki ng itlog? Hindi maiwasan ang kanyang mga alalahanin. Grabe naman ito. Pag-uwi niya sa bahay, ikinwento niya sa anak ang tungkol sa gagamba, ngunit ayaw itong iwan ni Charlotte. Nagkaroon sila ng pagtatalo dahil dito. Pakiramdam ng kanyang asawa ay mali ang ginagawa ni Ethan. Dapat kahit delikado ang gagamba, tanungin muna ang anak bago magpasya. Dahil bukas pa magbubukas ang research center, pansamantalang inilagay ni Matandang Park ang gagamba sa isang aquarium. Balak niya itong dalhin kinabukasan. Hindi niya inaasahan na pagkalagay sa aquarium ng gagamba, agad itong lumaki ng maraming beses, at sa ilang saglit lang ay kasing laki na ng bola. Ipinamalas nito ang nakamamanghang lakas. Agad nabasag ang aquarium, at tumakas palabas ang gagamba, muli itong pumasok sa ventilasyon. Samantala, dahil kay Charlotte, matinding nagtalo sina Ethan at ang kanyang asawa. Sobrang galit ni Ethan, kaya nasira niya ang TV sa isang suntok. Pero hindi pa rin tumigil ang asawa. Pati ang pamilya ni Ethan ay napasama sa mura. Habang abala siya sa pagmumura, hindi sinasadyang tumingala siya, at nakita ang nakakatakot na tanawin, isang gambuhalang gagamba ang nasa kisame. Bago pa siya makabawi, sinunggaban na ng gagamba ang kanyang asawa. Hindi siya makagalaw ni kaunti. Wala siyang nagawa kundi panuurin na madala ng gagamba ang asawa. Samantalang si Charlotte ay nagmumakmak sa kwarto at walang narinig na kaguluhan sa labas.
Hanggang sa biglang nagngalit ang kanilang aso. Akala ni Charlotte ay gutom ito, kaya pumunta siya sa kusina at nagbukas ng delata. Pero sa sandaling iyon, napansin niya ang bakas ng dugo sa sahig na dumiretso papunta sa ventilasyon. Labis na nagtaka si Charlotte, nang siya'y yumuko upang silipin. Narinig niya ang sipol mula sa loob ng lagusan. Agad niyang napagtanto na may mali. Dali-daling isinara ang lagusan, at tinulak pa ang isang gabinete sa harap nito. Pero hindi niya inasahan na makakapasok ang higanteng gagamba mula sa ibang lagusan, at dinampot ang nakababatang kapatid mula sa duyan. Nang makita niya ang pulang marka sa mata ng gagamba, saka lang siya natauhan na iyon ang gagambang inalagaan niya. Hindi man niya alam kung bakit ito lumaki ng ganoon, pero hindi ito ang oras para magtanong. Bigla niyang naalala ang mga paminta-bola na kinatatakutan ng gagamba. Kaya dali-dali niyang dinurog ang mga iyon at hinalo sa tubig, saka inilagay sa larwang water gun. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng tapang at pumasok sa ventilasyon, naghahanap ng bakas ng gagamba sa paligid. Ngunit kahit saan siya maghanap, wala pa rin siyang makita. Sa mga oras na iyon, narinig ng dalaga ang mga sigaw ng saklolo. Sinundan niya ang tunog palabas, at nakita si Lolo Park na binalot ng gagamba sa sapot, parang isang higanteng zombie. Sunod siyang pumunta sa bahay ng lola nilang kapitbahay. Ang matandang may demensya ay hindi inatake ng gagamba. Napansin niya ang amoy ng paminta-bola sa suot nitong sweater. Kaya pinakiusapan niyang huwag gumalaw ang matanda. Pero nang hawakan niya ang telepono, na-discover niyang abala ang lahat ng linya sa gusali. Pati cellphone ay walang signal. Nang halos mawala na siya ng pag-asa, bigla niyang narinig ang tinig ng ama mula sa lagusan. Lumalabas na buhay pa si Ethan, ngunit binalot ng gagamba at itinago sa loob ng tubo. Sinundan ni Charlotte ang boses at natagpuan ang kanyang ama. "Ethan, maawa ka, iligtas mo ako." Ginamit niya ang tubig na may paminta-bola upang tunawin ang sapot. At nailigtas niya ang ama. Pero habang papalabas na sila, isang iyak ng sanggol ang narinig sa lagusan. Akala ni Ethan iyon ang anak niyang lalaki, at agad sanang titingnan, ngunit pinigilan siya ni Charlotte. Lumalabas na pain lamang iyon ng gagamba, dahil ginaya nito ang iyak ng sanggol. Sadyang tuso talaga, labis silang natakot. Nadulas sila at nahulog pababa. Buti na lang at may basurahan sa ilalim na siyang samalo sa bagsak, kaya ligtas pa rin ang kanilang buhay. Ngunit nawala ng malay si Charlotte saglit, at nang magising siya, nasa harap na niya ang dambuhalang gagamba. Dahan-dahan itong lumapit kay Charlotte. Mabilis namang kumilos ang ama, dinampot ang isang bote ng tubig na may paminta-bola, at ibinuwas sa dambuhalang gagamba. Agad na nasunog ang katawan nito at nagsimulang mag-usok. Napilitang umatras ang gagamba pabalik sa tubo, pero natakot din ang dalaga. Habang inaalaw siya ni Ethan, umagsak mula sa ventilasyon ang eksperto sa pest control. Lumalabas na nakatanggap siya ng tawag ng tulong mula kay Lola kapitbahay, at balak sanang pumita ng malaki dito, pero hindi lang siya walang kinita, muntik pa siyang mamatay. Nang malaman niyang alaga pala ni Charlotte ang gagamba, agad siyang nagalit at sinigawan si Charlotte kung pwede bang normal na hayop na lang ang alagaan. Aalis sana si Frank, pero saradong mahigpit ang gate, at wala kay Ethan ang kanyang master key. Ibig sabihin ay natrap silang lahat. Dahil sa galit, hinugot ni Frank ang kanyang nail gun, at sinabing lalaban siya hanggang mamatay. Pero hindi pa man natatapos magsalita, lumitaw na ang gagamba sa ventilasyon. Agad na kinabahan si Frank na kanina'y mayabang pa, at basta-basta na lang nagpaputok sa tubo, pero hindi tinamaan ang gagamba. Sa halip ay napaandar ang sprinkler system sa kisame. Agad naisip ni Charlotte na mo-wash out ng tubig ang paminta-bola sa katawan nila. At hindi pa natatapos magsalita, nabalot na ng sapot si Frank. Pilit siyang nagpumiglas pero wala ring nangyari, at tuluyang namatay. Naunawaan ni Ethan na hindi pwedeng makipagsabayan. Kaya dinala niya ang anak sa garbage compactor. Hindi inaasahang nakita ni Ron ang asawa at anak na bihag. Ginamit ni Ethan ang huling bote ng tubig na may paminta-bola para iligtas sila. Dumating din ang gagamba upang habulin sila. Buti na lang at may plano na si Ethan. Nang pumasok ang gagamba sa pinto, agad niyang pinindot ang switch, pero hindi gumagana ang compactor. Lumalabas na maluwag ang saksakan ng kuryente.
Nang mapagtanto niya ang problema, agad siyang lumapit para isaksak ang kuryente, habang papalapit ang gagamba bawat hakbang. Pabilis na kinuha ni Charlotte ang tabla para makakuha ng oras, pero agad din itong hinawakan ng gagamba. Sa huling sandali, naipasok din ni Ethan ang plug, ngunit dahil may tubig sa saksakan siya ay nakuryente. Sa kritikal na oras pinindot ni Charlotte ang switch, at siya mismo ang tumapos sa kanyang alagang gagamba. Pagkalabas nila mula sa basurahan, dahil sa agarang pagligtas ng asawa, nagising din si Ethan. Matapos ang pakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan, mahigpit na nagyakapan ang pamilyang nakaligtas at humagulgol. Ngunit hindi nila alam, nasa isang madilim at mamasamasang sulok.